Bali kung may katrabaho ako. Tapos, sabi, tinanong niya ako kung ano yung religion ko, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, yung parents ko po kasi, kaanib na po sa iglesia, ninyo po. Yung papa ko tsaka mama ko po. Tapos ako po, sunod na po. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, sunod na kasi ako, gusto kong umanib po sa iglesia. Sabi niya gano'n sa akin, huwag ka nga anib, malulungkot daw siya pag umanib daw ako. Sabi kong gano'n. Hindi ko na lang siya pinansin. Tapos sabi niya gano'n sa akin, alam mo ba yung Brad Eli nyo, dating iglesia ni Cristo yan? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko naman gano'n sa kanya, mapapatunayan mo ba yan sa akin? Sabi kong gano'n. Pag napatunayan mo yan sa akin, sabi kong gano'n, sabi niya gano'n sa akin, o sige, kunin daw niya yung mga papatunay niya sa akin. Tapos nung kinabukasan, sabi ko, nasa na? Wala naman siyang pinakita sa akin. Sabi kong gano'n sa isip ko, sinungaling siya. Kasi sabi niya gano'n sa akin, papatunayan niya, hindi naman. Hindi yung kaibigan mo sinungaling. At sinungaling si Manalo sa mga ministro niya. Yung kasi nagsabi sa kanila ng gano'n eh. Pero, tinan mo pakita ko sa iyo ebidensya. Meron silang palabas sa Net 25, yung kanilang istasyon, Nilagay nila, dati raw akong ministro ni Manalo. Pakilagay sa screen. Yan, nakalagay po dyan. Ang tamang daan, Arts, Culture, 2003. An Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC minister Eli Soriano. Sinasabi nila, former INC raw ako. Napakasinungaling talaga niyang mga ministro na yan, pati si Manalo sinungaling. Siya nagtuturo sa kanyang mga miyembro at saka sa kanyang mga ministro. Nang maanib ang mga magulang ko sa Iglesia ng Diyos, 1934. Nang ipanganak ako, 1947. Kaanib na magulang ko rito nung ipanganak ako. Kaya dito na ako lumaki sa Iglesia ng Diyos. Paano ngayon ako naging Iglesia ni Cristo? At ang pangako ko sa kababayang Pilipino, kahit yan ang kaisa-isang iglesia sa mundo, hindi ako aanib dyan. Mali yan eh. Ako aanib dyan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Sabagay, hindi nakakapagtaka. Si Manalo mismo nagsabi, ang mga ministro niya sinungaling eh. Pakinggan nyo, sabi ni Manalo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sa sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Halos lahat daw ng manggagawa nila, sinungaling. Si Manalo may sabi nun. Ang manggagawa raw nila, halos lahat, sinungaling. Yan ba'y marahas na paratang? Tuloy nga natin. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Binabago ulat ng mga manggagawa. Kaya yung mga ministro ni Manalo, karamihan dyan, sinungaling eh. Maniniwala ba kayo dyan pagka narinig nyo sa telebisyon? Ang maririnig nyo dyan puro paninira laban sa akin eh. Masyadong kung ano-anong mahahayap na salita. Pakinggan nyo ang mga iba. Meron pong, naalala ko kapag din dyan, may nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Lipete ng pananampalataya. Parang logo ng Siman, Siman, pumunta sila ba't Siman naman yan? Talagang Siman naman ito si Mr. Soriano eh. Si Manloloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang Siman yan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutong lang si Mr. Soriano eh. Sa may yung salita, hinihinga na ng abulo, pagkatapos, pinukutungan pa si Commander Ingkong, Oo. Ng hostage na. Oo. Kung sino-sino hino-hostage. Siyang nang hostage. Kapatid na. Ano po yan? Extortionist. Oo. Isipin niyan, mga kababayan, kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong abo sayap, na-hostage. Nang hostage. May mga commander, commander robot, dito, merong Commander Eli, nang hostage din Doon dinadala yung kanyang hostage sa Apalit. Yun pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa Apalit. Hindi ho tunay na mangangaral yun.
Yan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Ayoko naman sabihin, sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, hidhid pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino man kung masabi namin na itong si Mr. Soriano, hindi gaanong pinaggagagabit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Sabaw yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Oo. Sabagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na, yun ha? May mga tinatawag pong Slightly used. slightly used nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap eh. Slightly used pero totally damaged. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi na sa iba't termino. Inuutangan. Gabitin na natin. Minumulestya sapagkat alam naman natin, di ba bayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Yan. Yan ho mga sinungaling na ministro ni Manalo. Kung ano-ano mga pinagdududuktong-duktong na mga paratang. Wala naman silang ebidensya. Kaya yan po. Dati raw ako ministro. Hindi po totoo yun. Hindi ako kasali nun sa mga ministro ni Manalo na manluloko. Pati nga yung tagapangasiwa nila, niloloko, binabago ulat. Sabi ni Manalo, binabago ulat. Mga mandaraya yung ministro niya. Alam niyo kung bakit ganyan niya. Nagsasalita ng kung ano-ano. Mga upahan kasi yan eh. Inuupahan ni Manalo. Pakinggan niyo si Manalo. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita. Nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong-buo na katotohanan eh, nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo, hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Ano raw ho hinahanap ng mga ministro niya? Sweldo, kasaganaan, tulong. Hindi ka taka-taka kung ano-ano sabihin laban sa akin. Eh. Inuupahan yan eh. May sweldo yan. Trabaho lang ang ginagawa nila eh. Trabaho na nila yon.